problema na yan. Dapat sila din ang makaisip ng paraan. At number two, hindi nangangahulugan na wala na sa kustodiyan nila si Pangulong Duterte. Ibig sabihin ay madidismiss na lang yung habeas corpus petitions. Kasi yun nga, kapag gano'n ang ruling ng korte, ang ibig sabihin yan, uunahan mo lang yung Korte Suprema or yung Philippine Court, uunahan mo lang para itapon ng isang tao sa labas ng jurisdiction niya para mapawalang bisa yung habeas corpus at ang kapangyarihan ng korte. So, sabi ng Supreme Court natin at even ng US Supreme Court, hindi pwede yan. Hindi to unahan, 'di ba? Ang importante dito kung ano yung tama, ano yung naayon sa batas. So, doon sa US case na pinakita natin sa Supreme Court, yung Noem versus Abrego Garcia, nautusan yung US government noon to facilitate the return of El Salvador national na pinatapon naman ng US government sa El Salvador. Yun din ang hinihingi natin dito. Tapos doon naman sa isang kaso, yung Villavicencio versus Lucban, ang sinabi ng Supreme Court natin doon is it doesn't matter kung nasaan na yung detainee. Ang mahalaga is as long as yung respondents ay within the jurisdiction ng Supreme Court, kaya niyang utusan ang respondents para mapabalik kung sino mang dapat ipabalik. At kung hindi magampanan ng respondents yung utos sa kanya ng Supreme Court, ay pwede siyang makontempt. Tapos, Jade, yes, sir. Nakita naman natin na may kakayanan ang Philippine government. Diba napabalik nila si Congressman Arnie Teves kahit na meron siyang protection sa Timor-Leste court na reneject yung extradition request natin. Pero kahit na na-reject yung extradition request, nagawan nila ng paraan para mapabalik siya sa Pilipinas. So nakikita natin doon na if there's a will, there's a way, 'di ba? Kung gusto nila gawa ng paraan, magagawa nila ng paraan. So, yun ang inaasahan natin. Opo. Kasama ho ba sa mga inaasahan ninyong tugon ng Supreme Court ay idideklara nilang illegal yung pagpapadala kay dating Pangulong Duterte doon sa The Hague, sa ICC? At kung ganun man, ay possible ho ba may mapanagot din? Yun ang pangunahin nating hinihiling sa Supreme Court. Diba? Bago siyempre mag-utos ang Supreme Court na pabalikin si Pangulong Duterte, siyempre kailangan meron munang ruling kung illegal nga ba yung nangyari sa kanya. So, yun ang isa sa mga hinihingi natin, hindi lang para mapabalik si Pangulong Duterte, hindi lang para hindi na maulit ito kay Senator Batoman or sa ibang tao, pero para din magsimula na yung pananagutan ng mga responsable para dito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kung sakali man na hindi po pabor yung desisyon ng Supreme Court sa panig po ninyo, may iba pa pong legal remedies ho ba na naiisip po kayo para dito, maliban po doon sa habeas corpus? Yes, attorney. Hello? Ala, yan po. Pakiulit na po, attorney. Naputol po kayo. Go ahead, sir. So, ang ibang legal remedy, syempre kung may unfavorable judgment is unang-una, syempre motion for reconsideration muna with the Supreme Court. Kung pati yun ay hindi pagbigyan ng Supreme Court, pwede naman pong umaasa, meron din pong si Attorney Kaufman sa ICC, patuloy pa rin naman siyang china-challenge pa rin doon sa ICC, yung jurisdiction ng ICC, at saka meron din po silang mga pagdinig doon tungkol sa fitness to stand trial ni PRRD.
So meron pa pong ganon. Pero ang nakikita ko, isa pang nakikita ko po dito, kapag sinabi ng Korte Suprema natin um, na hindi na nila mauutusan ang ang ehekutibo dahil may kapangyarihan ang ehekutibo na gawin ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kapag gano'n ang ruling ng Supreme Court, sa akin nangangahulugan din na ang susunod na administrasyon meron ding kapangyarihan na baliktarin ang sitwasyon. 'Di ba? Kung sinabi ng Supreme Court, i-dismiss namin tong petitions for habeas corpus kasi nakita namin na merong kapangyarihan ang administrasyong Marcos na ipadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para humarap sa trial at anuman for crimes against humanity, then nangangahulugan na meron ding kapangyarihan ang susunod na administrasyon na bawiin ito. So yun ang nakikita natin dito kung hindi man pala rin dito sa petitions for habeas corpus. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sir, muli, sakali makakuha po kayo ng paborableng desisyon mula sa Korte Suprema, may titindigan pa ba ang ICC or parang obligasyon na pwede niyang sandalan o mga patakaran sa ilalim na kanyang pinagbabasehan kung sakali man na obligahin ng Korte Suprema, si executive branch natin, manawagan na parang may mali doon sa aming pagproseso sa dating Pangulo. Baka iba rin yung kanilang magiging basehan po, Attorney. Oo. Wala naman kasing walang kapangyarihan yung Supreme Court natin over the ICC. Malinaw yan. So, inaasahan natin na kung ano man ang maging ruling ng Supreme Court, kung utusan man ng Supreme Court natin ang respondents para pabalikin si Pangulong Duterte, inaasahan natin na hindi lang basta sasang-ayon yung ICC, 'di ba? Pero ang sa akin kasi hindi dapat 'yun maging rason or sanhi para yung Supreme Court natin hindi umaksyon dito. Kasi katulad na lang kahit nung ICC mismo, nung nag-issue sila ng warrant of arrest, kapag inaasahan natin na kapag inutusan ng Supreme Court yung respondents na pabalikin si Pangulong Duterte, hindi lang basta papayag yung ICC. Siyempre may mga sariling patakaran yan, pero yun nga kahit sa sarili niyang patakaran, ang tingin namin ay walang kapangyarihan ng ICC kasi ayon sa Rome Statute, bago i-surrender ang isang akusado sa ICC, dapat idaan muna sa local courts. Hindi po nasunod dito. So, kahit mismo sa sariling patakaran ng ICC, hindi nasunod yung proseso nila. So, para sa atin, dahil doon, walang jurisdiction ng ICC. Ngayon, pwedeng hindi sumang-ayon yung ICC sa posisyon natin or sa magiging posisyon ng Supreme Court. Pero ang mahalaga dito, hindi yun dapat maging rason kung bakit hindi aaksyon o magdidesisyon ng Supreme Court natin dahil may tungkulin ng Supreme Court na magdesisyon ayon sa batas natin. So kung ayon sa batas natin, ayon sa konstitusyon natin, illegal yung ginawa kay Pangulong Duterte, kahit na sabihin ng ICC na meron silang jurisdiction, dapat hindi yun maging hadlang sa Supreme Court para sabihin na illegal yung nangyari. Tapos iiwan na natin yung kung paano mapapauwi si Pangulong Duterte sa executive branch of government dahil tungkulin naman nila yon. So, wag nang isipin ng Supreme Court kung paano mapapauwi si Pangulong Duterte. Iwanan na natin yan sa executive, whether in this administration or the next. Alam naman natin hindi magiging madali kasi nga itong ICC
nawawalan na siya ng relevance tapos bihira silang makakuha ng kasong ganito kay